Ilang araw na lang umpisa na ng Southeast Asian Games pero kahit nalalapit na ang tournament, tila problemado pa rin ng Gilas kung sino-sino nga ba ang magiging player natin. Bukod kasi sa ongoing na liga ng PBA, hindi rin pa pwede ang mga B-League at KBL boys natin. At ang mas malala ginugulangan na tayo ng bansang host country na Thailand. Minsan nang may nag-take advantage ng pagiging host country sa SEA Games, yan na yung bansang Cambodia kung saan kumuha nga sila ng ilang naturalized player para lang paglaruin sa 5v5 men's basketball. Pero this time naman sa kamay ng Thailand, nakakaranas naman tayo ng paiba-iba na rules. Walang kasiguraduhan ilang buwan na ang nakakalipas kung ano nga ba talagang rules ang ipapatupad nila pagdating sa eligibility ng mga players. Noong una kasi sabi passport lang ang kailangan. Walang nakalagay kung kailangan ba before 16 ito nakuha. Kaya kinuha natin sina Kimani Ladi, Michael Phillips, Remy Martin, Jason Brickman at iba pang alam natin na hindi eligible sa FIBA. Pero makalipas ang isang buwan or linggo, napabalita naman na hindi na raw ito pwede at tanging mga FIBA eligibles lang ang pwede. Kaya nga miski ang Indonesia hindi na pinasama ang ilan sa mga Indonesian foreign nila dahil magbe-base nga daw kasi ang rules ng Thailand sa FIBA. Pero nito nga lang muling naglabas ng rules ang Thailand na tila bawal din pala ang mga naturalized player. Kaya ang dalawa nating naturalized na si Justin Brownlee at Ange Kwame ay hindi na nga mapapasama pa sa pool. Tapos para silang FIBA na kailangan ipapa-approve pa ang mga players sa kanila kung papayagan nila itong maglaro. At ayon nga sa Spin.ph, kanina nga lang ay 8 players na naman ang natanggal sa pool ng Gilas para sa SEA Games dahil sina Mike Phillips at Brandon Ganuelas Roser ay red flag ang hatol ng Thailand, habang ang 6'4" athletic point guard na si Remy Martin ay hinatulan ng yellow flag. Siguro until now chinecheck pa nila ang background ni Martin at hindi pa sigurado kung siya ba ay nakakuha ng Philippine passport before mag-16. Pero ayon naman sa kampo ni Martin dahil wala ngang kasiguraduhan at alam naman nilang hindi talaga sila pwede, nag-decide na daw ito na hindi tutuloy sa paglalaro sa Thailand. Habang ang mga Abra boys na sina Jason Brickman, Dave Aldefonso at Gio Chu ay baka hindi na maaantay ng Gilas dahil pumasok pa nga ang team nito sa MPBL Finals. Kumbaga hindi na afford ng Gilas ang magkaroon pa ng late na mga players dahil puro problema na nga sa pagkuha, diba? Nakakapikon lang sa totoo lang dahil para tayo binabastos na ng host country. Nanggugulang na nga sila, gusto pa nila magka-problema pa tayo sa pagbubuo ng team. Yung ilang araw na lang ang tournament tapos doon lang natin malalaman kung sino-sino ba ang pwede. Sa totoo lang kung pwede lang ipadala ang Gilas Team A ni Coach Tim, mas maganda sanang yan ang ipadala tapos ipadurog natin ilang Coach Tim ko yung team ng Thailand. Kahit na wala pang Brownlee, no mercy, tambak kung tambak, walang unwritten rule kahit lamang na ng 30 o higit pa tayo. Sa totoo lang wala naman kasi talagang problema kung anong trip nilang rules. Kaya lang nililito nila yung mga kalaban nila para in the end, hindi totally prepared ang mga makakalaban nila tapos halos 2 months na silang naghahanda. Alam kasi nilang dehado sila kung may mga field foreigners tayo. Pero alam din naman nila na hindi nila kakayanin ng Pilipinas kahit na all locals. Kaya parang ang gusto nilang mangyari ay makapaglaro lahat ng Thai foreigners nila tapos tayo all locals. Though pwede naman versus Gilas Team A. Kaya nga lang mga national player naman natin ang hindi available. Dahil hindi FIBA sanction ng SEA Games. Kaya nakadepende pa sa mother team mo kung papayagan ka. At kung payagan ka man, para kang kumuha ng bato na ipupukpok sa iyong sarili. Dahil kung ma-injured ka, posibleng wala ka pang balikan na team, di ba? Kaya para sa akin mga brody, dahil para talaga tayong binabastos ng Thailand, dapat nang kumilos siguro at makilam ang ating pambansang liga na PBA. Kung ayaw nilang itigil ang liga, patupad nila na kailangan magpahiram ng at least 1 o 2 nilang star player. Depende sa kailangan ni Coach Norman Black. Mas maganda kasing durugin natin yung host country sa home court nila at ipakita ko sino talaga ang batas pagdating sa basketball sa SEA Games. Sa ngayon kasi ang mga sure lang sa pool ni Coach Norman ay itong si Terdy Ravena, VJ Pre, Matthew Wright at si Bobby Ray Parks Jr. Pero ayon pa sa article ng Spin, para makasigurado na malakas pa rin ang mabubuo ng Gilas, sinama na rin daw ang mga PBA player na sila na Robert Bolick, Abu Tratter, Von Pesumal at ang free agent na si Jamie Malonzo. At kung sigurado na ang 8 yan, ito naman mga player na sa tingin ko ay magpapakompleto sa Gilas. Again para saan lang to? Idadagdag natin si Junmar Fajardo para sigurado ang opensa natin sa ilalim. Tapos isa pang big na si Justin Baltazar. Ganon din ang ka-twin tower niya sa Converge na si Justin Aranya. May tuturing man undersized para sa world stage. Pero pagdating sa SEA Games sigurado akong kayang mag-dominate ng dalawang yan. Lalo na't locals lang din naman ang bigs ng Thailand. Si Jack Rawan kakayanin niya ni Balte at Aranya. Habang yung Emmanuel Ejeso pwede naman daan ni Abay sa experience kung sakaling malamangan siya sa speed. Andyan din si Abu Tratter, hustle na defender yan. At ang kukumpleto sa ating Final 12 ay ang one of the best guard ngayon sa UAP na si Jacob Cortez. Magiging perfect na kapalitan nito ni Robert Bolick.
Shooter sa 3, creative na finisher, may soft touch sa perimeter at magaling na ball handler at okay din ang court vision nito. Wala pang daga pagdating sa mga crucial moments. Sila nga mga broding napipisil kong Final 12, Robert Bolick at Jacob Cortez para sa point guard, Von Pesumal, Matthew Wright, Ray Parks at Terdy Ravena para sa ating mga wings. Para sa forward, andyan sina Jamie Malonzo, Abo Trotter at VJ Pre. At para sa ating mga sentro, andyan dapat si Junmar Fajardo, probably last SEA Games stint ni Abay, together with Justin Aranya at Justin Balzar. Walang kasiguraduhan ng lineup na to na magdodominate sa SEA Games. Mahirap din magsalita ng tapos lalo na't yung mga kalaban natin preparado tapos tayo hindi. Pero kung individual skills lang pag-uusapan ay palag-palag to. Bolick at Cortez parehong great ISO players. Also 30 na slasher. Andyan din sila Ray Parks at Matthew Wright na parehong shooters. At kung maghahanap si Coach Norman ng spot-up shooter, andyan si Pesumal. Mga defender, andyan si Malonzo. Pwedeng pang ibabaw, pwedeng pang ilalim. Meron din tayong super rookie na si VJ Pre, banger at creative na finisher sa loob ng paint. At ang mga bigs natin na si Fajardo, Balti, Aranya. At isama mo na rin si Trotter ng mga kilalang mahuhusay pumoste. Kung kaya nga lang sana na mapilit si QMB, mas maganda, di ba? Kaya yun nga, sana talaga yung makialam ng PBA dito. Dahil ginagawa ng tayong bata ng Thailand. Gusto ko sana bilang gante, durugin natin sila pagsapit ng tournament. Yung malabog sila sa sarili nilang pakulo.